Para naman sa ating mga balita, Ukraine, pagod na, suko na, mag-usap na lang daw para matapos na ang gera. At Donald Trump, may matinding banta laban sa mga bansang kaanib ng BRICS. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Matatandaan na ang World War II ang pinakamatinding digmaan na nangyari sa buong kontinente ng Europa. Pero pagkatapos nito, ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine ang masasabing pumapangalawa dito. Ito ang pangalawa sa pinakamatindi at pinakamahigpit na digmaang nangyari sa buong kontinente. Giyera na nagresulta sa libu-libong pagkawala ng buhay at malawakang pagkasira ng mga infrastruktura. Ang pag-atake ng Moscow sa mga pasilidad ng enerhiya sa Ukraine ay nag-iwan ng milyon-milyong tahanan na walang kuryente. Sa permiso ng US, ginamit ng Ukraine ang mga mid-long range missiles ng mga Western countries. Yan ay upang atakihin ang mga lugar sa loob mismo ng teritoryo ng bansang Russia. Pero ang pagtugon ng Ukraine sa mga pag-atake ng Russia ay tila pakikipag-unahan na rin sa oras dahil malapit nang maupo sa pwesto si President-elect Donald Trump na nangangakong tatapusin ang gerang ito. Desperado ngayon ang bansang Ukraine na makakuha ng solusyon sa kanyang problema. Isang solusyon kung saan hindi madedehado ang bansa. At isa sa mga solusyong ito ay ang ipamigay na lang sa Russia ang ilang mga teritoryo ng Ukraine para lamang payagan sila ni Putin na maging miyembro na ng NATO. Matatandaan kasi na isa sa mga kondisyong hinihingi ni Putin ay huwag mapabilang ang bansang Ukraine sa military organization na ito. Ang pagiging miyembro ng Ukraine sa NATO ay malaking banta umano sa mga border ng Russia sa kanluran. Ito ang isa sa mga solusyon na naiisip ni Pangulong Zelensky ngayon upang magkaroon na ng katahimikan sa kanilang rehiyon. Matagal nang sinasabi ng Ukraine na ipagpapatuloy nila ang pakikipaglaban sa Russia hanggang sa mabawi ng Ukraine ang mga teritoryo nito na kinikilala ng international community ngunit sinakop ng bansang Russia. Kabilang sa mga teritoryong ito ang Crimea, ang 4 na rehiyon ng Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia. Pero tila nag-iba ang ihip ng hangin ngayon para sa Ukraine dahil binubuksan na nito ang bansa sa iba pang mga alternatibong paraan upang mahinto lamang ang gera at makamit ang kapayapaan. Nais ngayon ni Zelensky na pabayaan na muna pansamantala ang mga nasabing lugar sa kamay ng Russia. At ang natitirang bahagi umano ng Ukraine na hindi nasakop ng Russia ang siya na lang daw ilagay sa ilalim ng pangangalaga ng NATO. Ito na lamang ang naiisip ni Zelensky na pinakamabisang paraan para matapos ang gera at nang hindi nakukompromiso ang seguridad ng bansa. Pero salungat dito, hindi natitinag si Putin sa kanyang demand sa Ukraine. At pangunahin nga dito ay dapat kalimutan ng Ukraine ang pangarap nito na mapabilang sa NATO at isuko ang 4 na probinsya na inaangkin umano ng Russia bilang kanila. Dagdag pa rito, nangako ang Russia na bobombahin din daw nila ang mga sentro ng pamahalaan sa Ukraine, lalong-lalo na sa kabisera ng Kiev, gamit anya ang pinakabagong missile na binuo ng Russia. Sinabi ni Putin na maghihiganti sila sa ginawa ng Ukraine na pag-atake sa kanilang mga teritoryo gamit ang mga missiles na pinahiram ng mga Western countries. Tutugunan niya ang kanyang hukbo gamit naman ang pinakabagong missile ng Russia na Oreshnik tulad ng ginawa nila sa Ukraine noong November 21. Sa kasalukuyan,
Inililista na rin daw umano ng Russian Ministry of Defense ang mga teritoryo sa Ukraine na posibleng bombahin ng pinakabagong missile ng Russia. Kabilang sa mga nasa listahan ay ang mga military defense facilities, mga establishments at maging ang mga gusali ng gobyerno sa Kyiv. Ayon pa kay Putin, ang pagsabog ng maraming Oreshnik missile sa isang strike lamang ay maihahalin tulad daw sa mapangwasak na epekto ng isang sandatang nuklear. Dahil dito, nakikita ng mga analyst na tila pabor sa Russia ang mga nangyayari nitong mga nakaraang araw. At isa sa mga dahilan ay ang malaking manpower at kagamitan ng Russia, kung kaya't matagumpay nitong naitataboy ang mga sundalong Ukrainian paatras sa battlefield. Bukod pa dito ang lalong humihigpit na relasyon sa pagitan ng North Korea at ng Russia, na isa rin sa mga pinangangambahan ng mga bansa sa kanluran ngayon. Sinabi ni North Korean leader Kim Jong-un na ang paggamit ng Ukraine ng mga missiles ng mga Western countries ay maikokonsideraan niya na direktang pakikialam ng mga bansang kanluran, lalo na ng Estados Unidos. Dahil dito, naniniwala si Kim na ang Russia ay may karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili. At sa kalagitnaan nga ng digmaang ito, unti-unti namang humihina ang popularidad ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ayon sa isang bagong survey, karamihan sa mga respondent ay naniniwala na hindi na daw dapat anya na magkaroon pa ng pangalawang termino si Zelensky. Ito ang naging tugon ng halos 12,000 Ukrainian na sinurvey ng Social Monitoring Survey, kung saan lumalabas na 16% na lamang ng mga Ukrainians ang nais na bumoto sa kanya para sa ikalawang termino, habang ang 60% ay ayaw na kay Zelensky. Gayunman, hindi pa rin malinaw sa ngayon kung makakapagdaos ba ng halalan ang mga mamamayan sa Ukraine. Ang termino ni Zelensky sa pagkapangulo ay matatapos sa buwan ng Mayo sa susunod na taon. Pero hanggang ngayon ay suspendido pa rin ang eleksyon sa hindi pa tiyak na panahon kung hanggang kailan. Yan ay dahil sa martial law na umiiral ngayon sa Ukraine mula pa nang magsimula ang pag-atake ng Russia sa bansa. Kaugnay naman ng plano ni Zelensky na isuko ang mga lugar na sinakop ng Russia, habang ang natitirang mga teritoryo ang siyang ipailalim na lang sa NATO, hindi pa anya pinal ang desisyong ito. Nais ni Zelensky na makausap muna si Donald Trump at pakinggan ang side nito. Magpapadala umano siya ng team sa US sa susunod na linggo para makipag-usap sa bagong halal na pangulo, lalo na ang kinatawan nito sa Ukraine na si retired General Keith Kellogg. Isa sa mga agenda ni Kellogg ay puwersahin ang Russia at Ukraine na mag-usap sa isang mesa. Kung nais-a niya ng Ukraine na magpatuloy ang suporta ng US sa kanila, kailangan nilang umupo at makipag-usap sa bansang Russia. At habang nagaganap ang tigil putukan, sisiguraduhin daw ng US na hindi gagalawin ng Russia ang kanilang bansa sa pagbibigay dito ng military assistance. Pero kasama sa hinihiling ni Trump ay pansamantalang kalimutan muna ni Zelensky ang pangarap na maging miyembro ng NATO, batay din sa hinihingi ng Russia. Sa madaling salita, ang seguridad na iniaalok ng US para sa Ukraine ay hanggang sa panahon lamang ng ceasefire kung ito'y magkakatotoo. Pero ang tanong, papaano naman anya sa mga susunod na panahon? Paano masisiguro ng Ukraine ang kanilang kaligtasan kung hindi sila magiging miyembro ng NATO? Yan ang malalaking problema na kinakaharap ngayon ni Volodymyr Zelensky. Sa ibang balita, pinagbantaan ni President-elect Donald Trump ang mga miyembro ng BRICS kung saan sinabi niya na papatawan niya ng 100% taripa ang lahat ng mga produkto ng mga bansang kaanib nito. Yan ay kung pipilitin nilang gumawa ng currency na kakalaban sa dolyar. Sa isang post sa X, sinabi ni President-elect Donald Trump, "The idea that the BRICS countries are trying to move away from the dollar while we stand by and watch is over. We require a commitment from these countries
that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar, or they will face 100% tariffs and should expect to say goodbye to selling into the wonderful US economy. They can go find another. There is no chance that the BRICS will replace the US dollar in international trade, and any country that tries should wave goodbye to America. Ilan sa mga world powers na bansa ay membro ng BRICS, gaya ng Russia at China. Kasama nila sa grupong ito ang mga bansang Brazil, India, South Africa, Iran, Egypt, Ethiopia at ang United Arab Emirates. Sa panahon ng halalan, laging ipinananawagan ni Trump ang mas mataas na taripa o buwis para sa mga produktong inaangkat papasok sa Amerika. At mas lalo pa niyang pinaigting ang panawagang ito ng mga nakaraang araw. Pero mayroong ilang mga politiko sa Brazil at sa Russia na nag-aambisyong gumawa ng isang BRICS currency upang bawasan ang pagiging dominante ng dolyar sa pandaigdigang merkado. Isang ambisyon na hindi pa nagkakatotoo sa ngayon dahil sa hindi pagkakasundo-sundo ng mga politiko sa kani-kanilang mga bansa kaugnay sa isyong ito. Naniniwala naman ang mga kaalyado ni Trump na ang pahayag na ito ay posibleng paraan lamang niya ng pakikipagnegosasyon. Paraan niyang panakot muna para makita kung papaanong magre-react ang ibang mga bansa. Ayon kay Republican Senator Ted Cruz, ang ganitong mga banta ang nagiging daan tungo sa mas maayos na pakikipag-usap. Kung matatandaan kasi, pinagbantaan din ng mataas na taripa ang bansang Mexico at Canada sa kanilang mga produkto. At dahil sa nasabing banta, gumawa umano ng paraan ang dalawang bansang ito upang makipag-usap kay Trump sa pakikipagkasundo. Sa katunayan, agad daw na nagpunta si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa bahay ni Donald Trump sa Mar-a-Lago para makipag-usap kung papaanong mapipigilan ang 25% taripa na ipinataw sa kanila. Naniniwala din si Scott Bessent, ang hinirang ni Trump na maging Secretary of Treasury, na ang ganitong mga banta ay strategy lamang ni Trump sa pakikipagnegosasyon. Ayon sa kanya, bagaman ganitong magsalita ang Pangulo, hindi pa rin nawawala ang katotohanan na siya ay isang free trader. Pero papaano nga ba gumagana ang taripa? Halimbawa, kung ang isang kotse na galing sa ibang bansa ay iangkat sa US at nagkakahalaga ng $50,000, kung ito ay papatungan ng 25% na taripa, magbabayad ang ibang bansa ng $12,500 sa kada kotseng ibebenta sa US. Ito ang sentro ng agenda ni Trump para sa Amerika. Ginagawa niya ito upang lalong mapalakas ang ekonomiya ng US at protektahan ang mga hanap buhay doon. Ganon din upang makalikom ng mataas na buwis mula sa mga dayuhan. Ayon kay Trump, hindi ito pabigat para sa mga Amerikano. Ito ay pabigat-an niya para sa ibang bansa. Pero naniniwala ang ilang mga ekonomista na misleading o hindi totoo ang pahayag ng presidente. Hindi anya totoo na ang mga dayuhan ang nagbabayad ng taripa. Ang nagbabayad ng taripa ay ang mga kumpanyang Amerikano na nagdadala ng mga dayuhang produkto sa kanilang bansa. Ang bayad sa taripa ay napupunta sa gobyerno ng Amerika. Kaya't sa madaling salita, ang taripa ay buwis na binabayaran ng mga kumpanyang Amerikano sa kanila mismong gobyerno. Karamihan sa mga taripa na ipinataw ni Trump noong kanyang unang termino ay nananatili pa rin hanggang sa panunungkulan ni Biden. At dahil sa mataas na taripa, nagiging mahal din ang produkto, kaya't ang mga mamamayang Amerikano pa rin ang nagdadala ng pasanin sa binabayarang taripa. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood.